Well, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood online. Magandang hapon, umaga, tanghali sa iba't ibang sulok ng mundo. At gayon din tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi po tayo kailanman mauubusan ng pagpupuri sa Kanya. Amen? At maligayang Pasko na rin. Di ba? Ilang araw na lang ay Pasko na. Damdam nyo na, no? Nawala na yung COVID nagpasko na no? Pero purihin ang Panginoon, tayo po ay nakakalabas na. Amen? Kaya po dito po sa on-site, meron na po tayong services dito sa building. At kapag ikaw ay nasa online pa rin, syempre anointed pa rin yan, no? Pero inaanyayahan ka rin naming maganda bumisita na rin po rito sa church. Open na po ang church. Amen? Purihin ang Panginoon. Well, ako po ay nandito upang maghatid sa inyo ng isang mensahe na this is our flow. Ito yung ating pinag-uusapan pa, itong mga nakaraang linggo. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang mensahe niya ay walang, kumbaga it's eternal, it's timeless, pero ito ay timely. Ito ay walang hanggan, pero ito ay napapanahon. Napapanahon ngayon sapagkat ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos ay yan po ang ating dapat na maintindihan. Kaya naman pag sinabi nating pag-ibig ng Diyos, huwag po kayong magsawa sa pakikinig. Mukhang sila Pastor Mylene lang at saka si Pastor Diyos lang ang excited. Okay? Hindi natin pinagsasawaan ang salita ng Diyos, at higit sa lahat, hindi natin pinagsasawaan ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sapagkat yan po ay talagang hindi lamang naranasan mo ng minsanan, ito'y patuloy nating nararanasan. Hanggang ngayon talagang tayo ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos at ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Katulad din ng mensahe ni Pastor Mylene kaninang umaga, at itatagalog ko lang, kaya lang iba, no? Hindi mo maitatagalog kasi yung love like that, no? Pero ako po, meron po akong Tagalog dyan. Magmahal na katulad ni Kristo. Amen. Alam niyo po, may pagmamahal na nanggagaling sa atin, may pagmamahal na nanggagaling o nakikita natin sa ating paligid, nakikita natin sa mga tao, pero may tunay na pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. At yan po ang dapat po nating hindi lamang maintindihan, kundi malaman natin na ito ang ating nararanasan. Ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay nakatayo ngayon sa ating kinatatayuan. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo ay nananagumpay pa rin hanggang ngayon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay sa gitna ng pandemya at mga pagsubok na ating naranasan bilang isang bansa, ay nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yon ang ating dapat na maintindihan. So siguro maganda, ipanalangin natin, manalangin muna tayo, hilingin natin sa Banal na Espiritu na tayo ay turuan ngayong hapong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong tutunghayan at pag-aaralan, at bayaan niyo, Panginoon, na kayo po ang siyang magsalita sa amin. Nais po namin ng kapahayagan, kaya Banal na Espiritu, kayo pong mag-take charge. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Simulan po natin sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 14 to 15. At ito po ay declaration ni Apostol Pablo. At ito'y napag-aralan na rin po natin sa mga nakaraang messages. Ang sabi rito sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin. Okay? Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin sapagkat kami nakatitiyak na may isang namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. At siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling binuhay. So anong sinabi rito ni Apostol Pablo? Ang motibasyon ng aking paglilingkod at ang aking pamumuhay ngayon ay dahil sa udyok
Dahil sa compelling truth na si Jesus ay inibig ako. Malaking pagkakaiba po yung ang nag-uudyok sa atin ay iniibig natin ang Diyos kaysa yung ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa atin. Sapagkat pwede naman po nating ibigin ng Diyos, pwede nating paglingkuran ng Diyos, pwede nating gawan ng mabuti ang Diyos. Pero kapag ka ang nag-udyok sa iyo ay yung katotohanan na ikaw ay inibig ng Diyos, ang kanyang pag-ibig na sa kabila ng iyong pagiging makasalanan ay binigyan kanya ng buhay na walang hanggan, ang kapahayagan na ikaw ay kahit na hindi ka tanggap-tanggap sa kanya dahil ikay makasalanan, ikaw ay kanyang inibig, binigyan ka ng bagong buhay, yun gayon ang mag-uudyok sa iyo. Upang nang sa ganon ay gumawa ng mabuti, sumunod sa kanya. Ang sabi nga rito ni Apostol Pablo, dahil sa pag-ibig na ito, ano ba itong pag-ibig na ito ni Kristo Jesus? Ito yung pag-ibig na kung saan ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Walang exemption. Kahit sino ka at kahit ano pa man ang iyong kalalagayan, ikaw ay binigyan ng Diyos ng pag-asa. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan. At dahil sa katotohanan ito, sabi ni Apostol Pablo, ito ngayon ang nag-uudyok sa akin upang magmahal din katulad ni Kristo. Sabi niya nga sa verse 15, at siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Ibig sabihin, ang ating pong bagong buhay ay hindi lamang po ibinigay ng Diyos para sa ating sarili, kundi itong bagong buhay na ito ay gagamitin ng Diyos para maging isang example or display ng kanyang pag-ibig para sa iba. Kaya sabi niya, yung mga nabubuhay ngayon sa pananampalataya ay hindi na mabubuhay para sa kanilang sarili, kundi sila ay mabubuhay ngayon para sa ating Panginoon. Ang pag-ibig na nagbuhos sa ating mga puso, ang pag-ibig na nagpaningas sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, ang siya rin magpapaningas upang tayo ay maging pagpapala. Ang pag-ibig na siyang nagligtas sa atin para tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan, ay siya ring pag-ibig na magbibigay sa iyo ng kalakasan para gumawa ng mabuti para sa iba. Ang bagong buhay na ito, na may pakikipagsundo, na may pakikipag-isa sa Diyos, isang buhay na may kapayapaan, may kapahingahan, meron tayong buhay na matatag dahil tayo nagpapahinga sa pag-ibig ng Diyos. Napakatindi po yung kanong katotohanan na kaya ka ngayon nakakapamuhay ng mapayapa sapagkat ikay nagtitiwala na ikaw ay iniibig ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi katulad ng dati, hindi mo alam kung ako nga ba ay iniingatan ng Diyos or sigurado nga ba ako sa aking kaligtasan, ako nga ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon, ikaw ay nakakilala sa Kanya. Ikaw ngayon nagpapahinga sa Kanyang pag-ibig. At itong kapahingahang ito, ang siyang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. At kapag ikay payapa, ikaw ay matatag sa buhay. Alam mo kung ano ang gagawin. Hindi ka nalilito. Hindi ka kinakabahan. Hindi ka natatakot. Bakit? Dahil sa katotohanan, sa malakas na pundasyon, ako'y mahal ng Diyos. Ngayon, itong katotohanan ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng, anong tawag nito, tapang upang ipakita sa iba ang kabutihan ng Diyos. Ito ang naging pangunahing dahilan at nangingibabaw at pumapalibot sa katauhan ni Apostol Pablo, bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Handa siyang mamatay. To the point na handa talaga siyang mamatay. Bakit? Dahil hindi niya na kinakatakutan ng kamatayan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan. Hindi niya na katatakutan ng paghihirap sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan. Kaya dahil doon sa pag-ibig na yun ngayon ang kanyang ginagamit na kumbaga kalakasan upang ma-express ang pag-ibig ng Diyos. Kaya doon sa Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi roon,
namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Kapag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, ang dati mong pagkatao, ang dati mong ugali na makasarili, na halos ikaw lang ang nag-iisip para sa iyong kapakanan, ay mamamatay na kasama ni Kristo dun sa krus. At sabi niya rito, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Tandaan niyo po ito mga kapatid, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay nabubuhay ngayon, hindi sa iyong sarili, kundi ikaw ay nabubuhay, sabi niya rito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa anak ng Diyos. Na ano? Na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So ang motivation ng aking mga choices, ang motivation ng aking direction, ang motivation ng aking pagsisilbi ay dahil minahal ako ng Diyos. Namatay si Kristo para sa akin. At yun ang aking tinitignan, yun ang aking pananampalataya, yun ang aking persepsyon, yun ang aking pananaw. Kaya naman pwede akong magpatawad dahil sa gitna ng matindi kong kasalanan, nakaranas ako ng kapatawaran. Kaya kahit na gaano katindi ang pagkakamali o kasalanan ng taong ito na gumawa sa akin ng masama, kaya kong patawarin siya sapagkat ganun din naman ako sa Panginoon . Kaya akong patawarin ng Panginoon. Bakit? Kaya nga ito yung nagiging basihan ngayon ng prinsipyo ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang Diyos ang nagmahal sa akin, bakit hindi ako makakapagmahal sa iba? Ang Diyos ang nagpatawad sa akin, bakit hindi ako makakapagpatawad sa iba? Hindi po ba? Pero dati, nung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, talaga namang makita mo pa lang yung mukha niya, kumukulo na yung dugo mo, no? At talaga namang ayaw mo makita yung kanyang pagmumukha. Pero ngayon, alam niyo ang maganda rito, hindi ikaw ang nag-alis ng galit, kundi ang pag-ibig ng Diyos na iyong tinanggap, ang nag-aalis ng galit sa mga taong gumawa ng masama sa iyo. Yan po, ganyang katindi ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. So sa pareho ding pagpapalagay, dapat ilagay natin ang ating sarili sa ganung pananampalataya. At bilang isang church, dapat tayo rin ay maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dun sa Galatians chapter 2 verse 20 sa distilled, yung distilled translation, sabi niya, I recognize that I am dead, but I now enjoy a second existence. A second existence. Ano yung second existence mo? Which is simply Jesus using your body. Using your body. We are the hands and we are the feet. We are the physical manifestation of Jesus who loves the world. Wala pong ibang makakapakinig ng salita ng Diyos kung hindi sa pamamagitan natin. Wala pong makakaranas sa pag-ibig ng Diyos kundi sa pamamagitan natin. Ilan po rito ang nakakilala sa Panginoon dahil may taong ginamit ang Diyos para kayo makakilala sa Panginoon? Amen? Alam ko may mga nakakilala sa Panginoon dahil sa isang vision or isang dream o nanunood siya ng TV. Okay lang po yan. Pero halos lahat po tayo dito, kayo ay nakakilala sa Diyos dahil may isang tao na nagpagamit sa Panginoon. Tama po? Salamat sa Diyos sa taong yun. Salamat kay Aling Patring. Lagi kong babanggitin si Aling Patring sapagkat siya po ang nagdahilan kung bakit ako naging born again ngayon. Kaya, ganun din, kung ginamit ng Diyos ang taong ito, gagamitin ka rin ng Diyos para sa iba. Amen. Palakpakan po natin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Napakatindi na hindi mga anghel ang ginagamit ng Diyos para ipamalita ang kanyang mga salita. Dahil gusto niyang maging kapartner ang kanyang mga anak sa pangangaral ng kanyang mga salita. So bilang isang mananampalataya, tayo ang kamay ng Diyos. Tayo ang kamay na mag-reach out sa mga may sakit upang sila ay maipanalangin. Tayo ang boses ng encouragement sa mga nadi-discourage.
Ah, yung ating presensya ay presensya ni Kristo Jesus na gagamitin niya upang magbigay ng encouragement sa ibang tao. Kayo ay ginagamit ng Diyos. Siyempre, pinapanalangin natin, di ba? May mga kaibigan tayo, pinagpipray natin, Panginoon, tulungan niyo po sila. Nabanggit ko po yan sa message ko nung isang nakaraang linggo eh. Nananalangin tayo na, Panginoon, magpadala po kayo ng manggagawa para matulungan siya. Ano alam niyo sagot ng Panginoon? Sinagot na ng Panginoon ang panalangin mo. Ikaw yon. Amen. Dahil unang-una, ikaw nakakakita eh. Ikaw ang nakakaramdam. Nakita mo yung kanyang pangailangan. Hindi yun aksidente. Kundi iyon ay isang pamamaraan ng Diyos para sabihin sa iyo, anak, pwede kitang maging daluyan ng pagpapala para sa pangangailangan ng iba. Amen? Tayo ay nais ng Diyos na gamitin niya. Bibigay po ako sa inyo ng isang magandang halimbawa mula sa talinhaga na ginamit ng ating Panginoong Yesus upang na sa ganon ay iparating niya yung mensahe ng pag-ibig sa kapwa. At ito ay talinhaga na sinabi niya sapagkat merong gustong magpahiya sa kanya. No? Basahin na lang po natin ito sa Luke. Sa Lucas kapitulo, anong chapter ba to? Chapter 10, tama, okay. Wala yung aking chapter dito, verse lang. Okay. Chapter 10, okay, verse 25. Ang sabi po rito sa Tagalog, may isang dalubhasa sa kautusan. Tandaan niyo po yun, dalubhasa siya sa kautusan. Na tumayo at nagsabi ng ganito upang, subukin. Upang subukin si Jesus. So gusto niya lang talagang ipahiya si Jesus, gusto niya lang itrap si Jesus. Ang sabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So isa sang dalubhasa sa kautusan at nais niyang sarcastically tanungin si Jesus, sige nga, paano nga ba ako maliligtas? Paano ba ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sagot kagad ng ating Panginoong Jesus? Sarcastic din. Ano man sinasabi ng alam mong kautusan, di ba? Minsan talaga ang Panginoon kapag ganun ang kanyang kanyang mga kaaway, ganun ang kanilang pamamaraan, ibabalik niya sa kanya, no? Ano ba nasusulat sa kautusan? Verse 26, sagot na Jesus. Ano ba ang iyong pagkakaunawa? At sumagot ang lalaki, well, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Talagang memorize niya. Parang sinasabi niya kay Jesus, huwag mo ko ititest dahil alam ko yan. Memorize ko yan, di ba? Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Tama! Ang galing mo! Sobrang talino mo! Alam mo yung verse na yan. Alam mo yung salita ng Diyos na yan. Sige, dahil alam mo, gawin mo. Yun ngayon ang problema. Alam na alam niya, mas matalino pa siya sa mga tao na nakapaligid sa kanya at talagang idinidisplay niya, siya ay teacher of the law. At memorize niya. Tanong, ginagawa ba niya? At yan po yung problema sa religious spirit. Maalam ka sa salita ng Diyos. Matalino ka sa katotohanan patungkol sa Diyos. Pero ito ba'y nakikita sa buhay mo? At yun ay tila talagang malaking dagok sa pagsagot sa Kanya. O gawin mo. Gawin mo yung iyong sinasabi. Tingnan mo dito sa verse 29. So napahiya na siya. Nakakahiya na siya. Verse 29. Pero sa pagnanais niyang hindi siya magbukang kahiya-hiya kasi napahiya na siya, no? Nagtanong siya, ganito, sino naman ang aking kapwa, Panginoon? Sige nga, sabi mo sa akin, sino ba ang aking neighbor, sino ba ang aking kapwa na dapat kong tulungan? At alam niyo, may nabanggit si Pastor Maylin kanina umaga na napakaganda sapagkat yung kanyang tanong ay mali. Ito'y tanong talaga ng taong walang ibang motibo kundi magpasikat lang. Tanong na kung saan ay parang pinipili niya lang kung sino yung gusto niyang maging kapwa. Tanong na kung saan isinasama niya si Jesus.
At binibigyan niya siya, kaya pang-trap na tanong binibigyan niya siya ng isang tanong na kung saan pag sinagot niya ito, tamo, diyan ka lang pala panig. Yan lang pala ang pinapanigan mo. So yun yung kanyang katanungan. Sino naman po ang kapwa? Sige, i-define mo nga, Panginoong Jesus. Ipakita mo nga sa akin kung sino nga ba talaga yung dapat kong tulungan at dapat kong bigyan ng pagtulong bilang isang kapwa. Hindi tamang tanong yung kanyang tinatanong. Sumagot si Jesus at ito yung kanyang sagot. Ang kanyang sagot, kaya nga po ang talinhaga or parabola, lagi yung ginagamit ng ating Panginoong Jesus, lalo na kapag religious people yung kanyang tinuturuan. Kasi unang-una, pinapalabas niya na itong taong ito na nakikinig ng talinhaga, unang-una, hindi niya maintindihan yung talinhagang yon. Okay? Kung hindi siya magpupursue sa katotohanan ng Diyos. Ang parable ay para lamang sa nagpupursue sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nakikinig ng talinhaga, ano ang ibig mong sabihin dito, Panginoon? Ano ang ibig mong sabihin dito? So, nagbigay siya ng talinhaga dito sa religious leader na ito. At sumagot si Jesus, may isang lalaking bumaba mula sa Jerusalem, patungong Jericho, na naging biktima ng mga tulisan. Alam niyo po itong kwentong ito, di ba? The Good Samaritan. Hinubaran siya ng mga ito, binugbog, at pagkatapos ay tumakas at iniwan ang lalaki na halos patay na. Actually po, nung nasa Israel po kami, tinuro po sa amin ng aming tour guide kung saan yung tinatawag nilang road to Jericho, na talaga namang makikita mo, nasa kabundukan talaga siya. Talagang hanggang ngayon, wala pang nakatirang mga tao doon. Kaya parang nasa ilang talaga siya. Kapag ikaw inabutan ng gabi doon, talagang pagnanakawan ka ng mga tulisan. At yun ang ginamit ng ating Panginoong Jesus na kwento. Isang lalaki na galing sa Jerusalem at pababa papuntang Jericho, ninakawan siya. Okay? Ito ngayon, verse 31. Nagkataong isang pari ang dumaan din doon. Ano yung pare? Representation ng religious leaders. Mga taong nakakakilala or alam natin na sila ay kilalang-kilala bilang lingkod ng Diyos. Okay? Nagkaroon ng isang pare na dumaan doon, nang makita ng pare ang lalaki, lumihis siya sa kabila. So nung padaan siya, nakita niya, dito pala, padaan siya nandiyan, nakita niya dyan, kumana sa kabila. No? Alala niyo yung preaching ni Pastor Paul, di ba? Yung mga may sakit ng stiff neck. Ganun lang siya, Siguro nakatulog siya, nakaganon, hanggang sa naglalakad siya, nakaganon siya, di ba? parang mga look away, okay? So lumihis siya sa kabila. Verse 32, ganun din, ang ginawa ng isang Levita. Yung pari po, yun po yung talagang maaring high priest po siya or priest talaga naglilingkod sa temple. Ang Levita po ay pamilya ng mga naglilingkod sa temple. Maaring sila ay worship singer, maaring sila ay yung gano'n, ang kanilang katatayuan. So dumaan din yun. So nang makita niya yung lalaki, lumihis din sa kabila. Akala ko may dumadaan nga rito. Okay? Lumihis din sa kabila. Verse 32. Gayon din ang ginawa ng Levita. And then in verse 33, anong sabi roon? Subalit isang Samaritano. Napaka-significant po yan sapagkat ang Samaritano po, yan po ay isa sa mga mortal na kaaway ng mga Hudyo. Mga kinamumuhian nila. Ang tingin nila ay mababang class ng mga Hudyo or kasi mistizo Jew po sila At hindi po sila nakikihalubilo sa mga Samaritano. At ang mga Samaritano kasi, sila ay, dahil mistizo Jew, tapos ang mga Hudyo ay talagang totoong Hudyo, hindi sila nagkakaroon ng fellowship. Kaya ang tingin nila sa Samaritano, mga pagano, mga Hudyong pagano. Kaya hindi sila nakikihalubilo. Ngunit ang napaka-interesting dito, ginamit ng ating Panginoong Hesus ang example ng isang Samaritano. Nagpapakita lamang na pwedeng gamitin ng Diyos ang mga taong hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. Mga taong
ang tingin mo ay walang karapatan na maniwala sa Diyos, walang karapatan na magturo ng salita ng Diyos, pero mas walang karapatan yung Pariseyo at yung mga Levitang yan sapagkat hindi sila mismo ginagawa yung salita ng Diyos. Sabi niya rito, subalit isang Samaritano naglalakbay at lumapit sa lalaki at nang makita ito ay nahabag siya. Nilapitan ng Samaritanong lalaki, binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay binendahan. Isinakay niya ang lalaki sa kanyang sariling hayop at pagkatapos ay dinala niya ito sa isang bahay panuluyan at inalagaan pa niya. Biruin niyo may schedule tong Samaritanong ito. Meron siya siguro importanteng lakad sa Jericho, mga business deal siguro, kasi business route din po yun eh. Meron siyang schedule doon, naabala yung kanyang schedule. Samantalang ang kanyang schedule ay dadaan lang ng araw na yon, nung makita niya yung nakahandusay na taong yun, talagang tinulungan niya, hindi lang basta niya tinulungan, dinala niya ito mismo sa bahay panuluyan at inalagaan pa niya. So ibig sabihin, nagstay pa siya doon sa hotel na yon or sa inn na yon. At sinigurado niya na talagang malakas siya, maayos ang kanyang kalalagayan. Tapos kinabukasan, so ibig sabihin natulog siya doon, kinabukasan, binigyan niya ng 2 denaryo ang may-ari ng bahay panuluyan at pinagbililan niya ito. Alagaan mo siya, alagaan mong mabuti. At anuman ang kanyang gagastusin, babayaran ko sa iyo pagbalik ko. Katindi namang Samaritano to. Katindi naman itong Samaritano na ito na pinangdidirihan namang Hudyo. Katindi naman itong Samaritano na ito na akala nila ay walang mabuting gagawin ng isang taong Samaritano, pero siya pa ang nagpakita ng totoong pagkahabag sa ibang tao. Mga kapatid, ito pong kwentong ito ay isang kwento ng ating Panginoong Hesus para ipakita lang sa atin na may mga taong nakakakilala sa Diyos o alam ang salita ng Diyos, pero hindi makakitaan ng pag-ibig ng Diyos. Ilan po sa atin na kilalang kilala, ikaw ay naniniwala sa Diyos, pero hindi makakitaan ng pag-ibig ng Diyos. At tumahimik po ang buong sangkapulungan. Wala pong problema kasi lahat po tayo dito ay tinuturuan ng Panginoon. Hindi po ba? Minsan guilty po tayo dyan na kumbaga ay naturingan kang born again at minsan ginagamit yan ng ibang tao. Born again pa naman ng tao. Magsalita manlait aray. O di po ba? Akala ko ba ikaw ay naniniwala sa Diyos? Bakit ganyan ang iyong pag-uugali? Aray? Oo nga no. Di po ba? Pero totoo po yun. Gaano po tayo mga kapatid, hindi po kayo ang nire-review ko rito Pati ako nire-review ko sarili ko rito Di ba Edwin, rebuke ka na. Di ba? Talaga totoo po yan. May mga pagkakataon na yung ating pananampalataya ay hindi nakikita sa gawa. At dapat po yan ay makita sa ating pagpapatawad, sa ating pagtulong, sa ating paghabag sa ibang tao. At yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tandaan po natin, itong ginawa nitong Samaritanong ito ay hindi lamang isang pagpapakita sa religious leader na naniniwala sa Diyos pero hindi siya nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, kundi nagbibigay rin ito ng mensahe sa atin na yung Samaritanong yon ay sumisimbolo ng pagtulong ng Diyos sa atin. Baliktarin po natin yung senaryo. Ikaw yung ninakawan ng tulisan. Ikaw yung sugatan. Ikaw ay halos patay na doon sa daan. Hindi po ba ganun ang buhay natin noon? Halos wala na tayong pag-asa. Pero minsang dumaan sa buhay natin ang isang mapagmahal na Panginoon at sinabi sa atin, ikaw ay aking pinapatawad. Ikaw ay aking pinapagaling. Ikaw ay aking inaalagaan.
Kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nabuhay ang ating pag-asa. At hindi lamang po yun. Itong taong ito na nakahandusay doon sa tabing daan, ay ipinagtagubilin niya sa bahay, sa bahay pahingahan, sa hotel. Ito po rin ay nangyari sa atin, na tayo ay ipinagtagubilin sa isang pamilya. Tayo ipinagtagubilin dito sa church. May nag-alaga sa atin. May nag-disciple sa atin. May nagturo sa atin dito sa church. Merong nanalangin para sa atin at naniwala para sa atin. At sinabihan ng Panginoon yung innkeeper na yon, anuman ang gagawin mo sa taong ito, ibabalik ko sa lahat sa iyo. Anong ibig sabihin po nito? Alam niyo po ang New Life, kayo po, mula nung nagsimula itong ating tema ng Love, You Are Love campaign, nakita po natin kung gaano kayo naging pagpapala para sa iba. Maraming beses naman po, at matagal na pong panahon na nakikita po natin, pagka tayo ay merong isang gawain para sa pagtulong sa kapwa natin, nandun po ang inyong buong pusong pagtulong. At alam niyo po ang sinasabi ng Panginoon, para tayong pinagbibilinan ng Panginoon eh. Parang tayo yung mga innkeeper. Tumulong kayo, at pagbalik ko, isasauli ko lahat, ibabalik ko lahat ng itinulong nyo sa mga mahihirap. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Tandaan po ninyo, anuman ang inyong ginawa para sa mga mahihirap, anuman ang inyong ginawa sa mga taong hindi naman basta mahirap lang, kundi sinabihan kayo ng Panginoon, tulungan mo siya. Sino man siya, kay mayaman, kay mahirap, pag sinabihan ng Panginoon, tulungan mo siya. Ipanalangin mo siya. I-share mo ang salita ng Diyos sa Kanya. Huwag kang mahihiya na sabihin sa Kanya, mahal siya ng Diyos. At kayo ay naging matapang para gawin ito. At siya'y nakakilala sa Panginoon. Alam mo ang sinasabi ng Panginoon? Ibabalik ko lahat sa iyo, ang lahat ng ginawa mo para sa Kanya. Dahil tayo po ang instrumento ng Panginoon para sa tunay na pag-ibig na nakikita ng mga tao na kung saan ay naniniwala sila, meron pa pala ganung tao ngayon. Alala ko yung kwento ni Pastor Mon, di ba? Yung sinasabi niya na pinag-pray niya ito dahil, masakit yung kanyang, ilang taon niya nang hindi maitaas yung kanyang kamay. At instantly, nagka-healing siya. Binigyan siya ng grocery. Pinagas siya. Grab driver to. At sinabi niya, meron pa pala mga taong ganyan, ngayon. Sabi niya mukhang madalang na mga taong tumutulong na walang hinihintay na kapalit. At yan po ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Nais ng Diyos na ikaw ay maging instrumento ng pag-ibig na totoo at hindi isang religious activity lang ang ginagawa mo. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Amen? Dahil alam po natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi nga ng Apostol Pablo, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin, ito ngayon ang nag-uudyok sa akin para gumawa ng isang bagay na halos hindi maubos maisip ng mga tao na mayroon pa palang gumagawa ng ganon. Mga kapatid, lahat po tayo rito, nais ng Panginoon na maging instrumento ng kanyang pag-ibig. At ito ang kanyang pangako, Kawikaan, Kapitulo 19, at ako'y magtatapos na po rito. Chapter 19, verse 17, sa Tagalog. Anong sabi roon? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Parang ang Diyos ang nagkakautang sa... Biruin mo yon. Ang tindi nun. Di ba, of course, hindi naman natin ginagawa nga ang isang bagay para sa Panginoon, para lang tayo bayaran ng Panginoon. Pero, pinangako niya yan. Pagka ikaw ay tumulong sa mahihirap, ang sabi ng Panginoon, para ka nagpapautang. At kay Yahweh ka nagpapautang. At ang sabi rito, pagdating ng panahon, di ba? Amen. Si Yahweh ang magbabayad ng iyong itinulong sa iba. Itinulong sa iyong kapwa. Palapakan po natin ang Panginoon diyan.
Kaya nga kapag tumulong tayo, hindi tayo nag-i-expectan na ibalik niya yun sa atin. Kasi hindi naman siya ang magbabalik sa atin eh. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. Ang Diyos ang mag-iingit sa iyo. Ang Diyos ang siyang mag-i-in charge sa pamilya mo. Nais ng Panginoon na gamitin ka. May isa pang magandang meaning ng pagpapautang eh. Hindi lang basta may utang ang Diyos sa iyo, kundi yung pala ay galing din sa isang original language na kung saan ay nakikiisa ka sa pagtulong sa kapwa, nakikiisa ka sa Diyos sa pagtulong sa kapwa. Pag tumutulong ka, parang partner kayo ng Diyos para tumulong sa iba. Sino po rito ang gusto maging kapartner ang Diyos sa pagtulong sa iba? Amen? Hindi po tayo tumutulong dahil lang sa sa may string attached, may politika, or kung ano man. Tumutulong tayo dahil nais nating sabihin, mahal ka ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Minsan pa po, palapakan po natin ang Panginoon. Nais ko po na naway sa mga ganitong pagkakataon, unang-una, siyempre, salamat sa Diyos na tayo ay minahal ng Panginoon. Ako'y minahal ng Panginoon. Kasi kung wala ang pagmamahal ng Panginoon, wala ako dito ngayon. Hindi ko alam kung saan ako naroon ngayon. Sabi ko nga po sa isang testimony ko sa isang message ko noon, salamat sa mga nag-disciple sa akin. Kasi kung hindi, baka, hindi ko alam kung baka drug dealer ako ngayon o kung ano man ang aking ginagawa ngayon, di ba? Seriously. Because I came from a family na talagang hindi mo alam kung anong kanilang buhay. Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, nandito ako ngayon. Mga kapatid, ganun din. Dahil sa ganoong katatayuan, may naghihintay sa inyo ng mga tao. Naghihintay sa inyo para sabihin sa Kanya, alam mo, may pag-asa, manampalataya ka lang sa Panginoon, at babaguhin ka ng Panginoon. Naway maging instrumento kayo ng pagmamahal na katulad ni Jesus. Amen? Nais ko pong ipag-pray kayo. Panginoon, maraming salamat po. Ngayong maging hapong ito, isang paalala sa amin, Panginoon, na tunay nga pong minahal mo kami at binigyan mo kami ng isang bagong buhay, bagong pag-asa. At kailanman ay hindi po namin maipagpapalit ang pag-asang ito na ibinigay mo sa amin. Pero dahil sa iyong pagmamahal, ako yung nagkaroon ng bagong buhay. At salamat, Panginoon, na maging instrumento ang bawat isa sa amin. Nais ko pong ilagay nyo ang inyong kamay sa inyong dibdib, sa inyong puso, at ipanalangin po natin ang inyong buhay, ang inyong puso. Panginoon, ang prayer ko po ay mag-impart po kayo ng spirit of compassion sa bawat isa sa amin. Nais po namin maintindihan ang tunay na ibig sabihin ng pagtulong at pag-ibig sa kapwa. Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan dito. At tulungan niyo po kami na maging daluyan po kami ng pagpapala para sa iba. Gamitin mo ang buhay na ito. Gamitin mo ang aking puso bilang isang daluyan ng panalangin, ng pag-asa para sa iba. At iniaalay ko, Panginoon, ang aking talento, ang aking giftings para maging blessing sa iba. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po. God bless.